So, ang laki ng impact ng inyong field of specialty. Lalo na sa mga ganitong pagkakataon kapag ang isang it's very common. I'm sure yung mga may kamag-anak na nagkaroon ng relatives na nagkaroon ng cancer or what, makikita kung gaano kahirap yung mga terminal phases ng disease. Especially kung medyo may pain na dyan sa doktor. Ang hirap talaga. So, yun po yung field of specialty nila Dr. Edeher. So, if you want to join and you have concerns or questions tungkol sa pain management or tungkol sa sakit or what, you can text us dito sa text line natin 0920-90-99937 at dito rin po sa ating pwede nyo rin pong tawagan ng 252-8905 o kahit yung cellphone ng mga DJs like my cellphone pag gusto nyo pong personal din na marinig ang boses nyo at magtanong. So, pwede rin tumawag dito, Opo. At Doc, yung po mga, di ba yung mga anesthesiologists, sila yung nagbibigay ng pampatulog at saka yung pampamanhid pagka ino-opera, So, yung pong training sa anesthesia is gano'n po katagal yan? Sa anesthesia kasi 3 years. 3 years after medicine. After medicine. Tapos, extra, how many years pa? Another 2 years for pain management. So, puro anesthetic drugs. Puro pan po ba yan, Doc? Puro, mainly mga, di ba, pag sinabing anesthesia, naisip natin pampatulog yan. Pampamanhid. Siguro po, isa sa mga talagang pinaka-classic na alam natin halos lahat na nakikinig sa atin, makaka-identify yung mga joint pains, medyo or muscle pains, yun ang mga madalas na na-encounter po ng rayuma. Yes. Ano po ba yung mga pwedeng gawing parang hindi na, pwede po siguro natin tanongin yung word of prevention. Meron po ba? Usually kasi, yung mga sakit na yan, mga rayuma, degenerative. Mga degenerative disease na ganyan. Ma-attribute naman natin sa sa social living ng pasyente. And at the same time, may mga genes, may mga pasyente rin na talaga genetically meron silang predisposition na magkaroon ng mga ganitong sakit. Ayun lang, So, wala ka talagang choice. You cannot choose your genes. Oo nga po. You can only wear them. Siguro po, 100 years from now, pag meron na talagang maayos na genetic manipulation, baka sakali. Actually, they're trying to tuloy-tuloy naman yan to study the markers for diabetes, hypertension, etc. and try to fix these genes. Parang sa Opta yan. Yung next generation. Paganda. Yung mga retinitis, mga genetic mga sakit. Diabetes sa mata. Yan. Puro genetics yun. Meron daw po ba kayong parang medyo more than common na mapupunta sa inyong pasyente na ito ang sakit? Dito sa Olonga po, Zambales area, aside from cancer, this is a chronic type of pain, marami tayong kababayan na nagrereklamo ng masakit ang likod. Back pain. Back pains. Low back pains, gano'n. Yung iba, may mga history ng slip disc. Trauma, Yung iba, kukunin mo ang history ng trabaho. Yun na nga, yung mga slip disc na yan. Yung iba, kahit na walang nararamdaman, walang predisposition, bigla na lang pupunta yan sa'yo, bakit ganito? Ang sakit-sakit ng likod ko. Yung sakit na yun, dumadaloy hanggang sa paa ko. Magkabila. Tapos may mga parang tinutusok-tusok ng karay. Kuryente. So yun ang ang tawag natin doon ay neuropathic pain na hindi masyadong maganda ang management. At until now, sa buong mundo, talagang isa yan sa mga challenge sa mga talaga. Ang back pain po talaga na yan. Okay. Ano po kayong possible causes ito? Marami, yun na nga yung disc herniation na tinatawag. Okay. Meron yung, kasi itong mga buto natin sa likod, meron tayong in between, tinatawag natin na disc. Parang yung disc na pinapasok natin sa computer natin. So yung disc na yun, sa katandaan, kung minsan, o sa bigat ng trabaho,
nagkakaroon ng, ano ba sa Tagalog? Herniation. Parang Bumukol. Parang nag-ano siya. parang lumulobo palabas. Lumobo palabas. At pagka yung lumobo na yun, yung likod natin, napakaraming nerve fibers dyan eh. Opo, pain receptors kung tawagin. Oo. Yun. So pagka yan na-touch niyan, yun ang masakit. Napakasakit na. Yun lang naman po talaga ang medyo nakakapagbigay talaga ng sakit. Pag yung lugar na tinamaan po noon maraming pain receptors or pain fibers. Ano? So, Doc, maraming kayong cases na ang pain management talaga lumilitaw co-management ng ibang specialty like ortho and Oo. and Parang neuro. ang pain management parang isang multidisciplinary team. So, nandyan yung mga ibang fields. Orthopedics, neurology, oncology. Yan, parang saka ang mga sa ngayon kasi sinasama na talaga yung mga psych. Ilan para May isa pong tanong dito. Ang sabi raw po sa kanya ng doktor, deep vein thrombosis, kung bakit daw po masakit Deep yung kanyang pigi. Yung siguro, yung legs po siguro ito. Pigis dito sa may yan, di ba? Dito sa may dito. sa may Opo, actually, legs nga raw po. Ba't kasi pigi yung ginamit? Tinanong ko din siya, pigi po pa ba talaga o legs nga? Kasi may pagkakaintindi ko rin sa deep vein thrombosis po, naiipit na dugo dito sa may legs. merong humaharang kumbaga sa daloy ng dugo. Okay At po. kung ang nangyayari kasi doon, hindi nakakadaloy ng maayos yung dugo. So nagkakaroon ng daming back. O pabalik yung dugo ay naiipon sa baba. Cholestasis. So nagkakaroon tayo ngayon ng pamamaga. So pag namaga naman yun, tatamaan yung mga pain receptors, magkakaroon na po ng pain. Ayun. Sabi raw po sa kanya ng doktor, nakuha niya raw po sa mahabang pag-upo sa harap ng computer nang hindi kumikilos. Kaya nabuo. That's right. Delikado raw po kasi na pagka natanggal, ang isang pinupuntahan ay pulmonary. Babara yan sa ating baga. Baga, ayun. Okay. Kaya pala Mag-i-embolus yung tawag. Ayun, yung buo yun. Pag delikado po yun, syempre mamamatay isang portion na yun ng baga pag nagkataon. Pagka yun sumama sa daloy ng dugo at pumunta nga sa baga, babara yun, mamamatay ka doon. So ayan, napakinggan niyo po, medyo masama rin pala yun, talagang nakaupo kayo parati ng hindi kumikilos at naiipit yung dugo niyo sa legs. Kailangan talagang tumatayo-tayo. Diba, nung in-explain natin how to prevent yung computer eye fatigue syndrome. Yes. Ang isa sa mga key points na binanggit natin ay unfrequent ambulation. Diba, ulitin natin para sa kapakanan ng ating mga listeners na laging nakatapat sa computer. Ayun. Common eh. Dahil sa trabaho o kaya dahil sa bisyo. Nagdodota maghapon. Kahit mga sabihin nyo, hindi porke bata po sila hindi sila pwedeng tamaan ng ganitong klase ng... Ito yung tips para maiwasan yung computer eye fatigue syndrome na tinatawag nila. Number 1, yung top ng screen ng monitor ninyo should be eye level. Pangalawa, yung inyong posture maayos. Your feet should be flat on the ground. Yung upuan ninyo should be just enough na tamang-tama lang yung sukat ng inyong knees na magiging flat yung inyong hindi heels hindi naka-heels, hindi flat talaga. Para relax. Then, para relax. Tapos yung back ninyo should be yung back at saka yung head ninyo should be perpendicular to the ground. Ibig sabihin 90 degrees yung angle ninyo sa lupa. Para yung posture ninyo should be good and make your arches sa likod at saka sa likod ng leg. Yung back arch dito palitawin para madaling masundan yon. Subukan yung sumandal sa pader na straight, Then make a fist, ilagay mo yung fist mo sa likod mo sa lower back, tapos yung another fist sa likod ng batok mo ng nape. Then let your head touch the wall at saka yung butt. Saka yung back mo. Curvature. Okay. So, you can imagine ganun ang pag-upo mo. Then you'll be able to work longer hours. Hindi sasakit ang likod mo. And you'll feel better. Then,
tandaan niyo yung 20-20-20. Every 20 minutes, look 20 feet away for at least 20 seconds. To relax at matanggal yung Yes. strain. Then, yung tinatawag na frequent ambulation, kahit magalit yung boss ninyo, tayo ka ng tayo. Iikot ka. Kunyari, magpupunta ka sa bathroom or what. You should walk at least twice or 3 times per hour. 20-20. Remember that, 20-20-20. It will make you work more efficiently and you'll end up being less tired when you get home. Ako daw, isang ginagawa ko, yung ang isang legs ko, inaangat ko ng konti, and then babalikan ko sa kabila. Kasi para lang, hindi nakapantay parati na nakadikit at naiipit yung dugo eh. Move your legs then once in a while. Rock your legs and move your toes, your feet. May nakikita po akong bagong trend ngayon sa US offices, nakatayo na po halos yung mga nagko-computers. Marami na no? Meron pa nga po, may para machine pa na naglalakad kayo habang nagko-computer. Nakita ko na sa isang news. Isa pa siguro yung mga travelers natin. Yes. Lalo na yung mga nagta-travel ng malayo talaga, ilang 12 hours, 14 hours sa plane. Ayun. So, mostly nakaupo lang mga yan eh. Pero sana kung pwede, sabi nga ni Doc Noel mayat maya tayo. Lakad. Pasok sa CR ng eroplano. Sa bagay po, pagka level out naman na yung eroplano, pwede lang mag-free sa inyong buckles para at least makakilos ka. Pwede kayo busy, mag-socialize kayo sa mga flight attendants sa likod. Ayun pa, isa sa mga magandang gawin po yun. wag lang pong isnavera yung Siguraduhin mo lang na hindi mo kasama wife mo. Ayun po. At pagbalik yun, more than socializing ang mangyayari po. No? Kasama raw po sa story ng buhay. Yan. Biro lang po yun. Nagtanong si Lourdes Umali, sabi niya, good day, Doc. Lagi pong merong sumusundot na pain papunta sa aking daliri sa paa. Papunta sa toes. Daliri sa paa? Yeah. Ito na yung tinatawag nga natin. Sabi nung anak ko na nag-nursing, radicular pain. Anong ibig sabihin po doon? No? Yun na nga ho. Ito yung pain na actually pag sumusundot sa paa, hindi naman ibig sabihin ang nasa problema nasa paa. So, most probably, nanggaling pa rin sa likod yan. So, dahil nandun yung mga nerves natin. Sa spinal cord na ganyan. Spinal cord. May mga nagbabranch out na nerves doon. And some nerves papunta sa paa natin. Yun ang naapektuhan. Kaya nararamdaman niya sa paa. Yung iba dyan, lumilipat pa yan sa kabila naman. Ganun. Dahil magkakalapit lang naman yan. Yeah. So, Doc, yung pong pananakit ng ulo, one side lang, kalahati. At bago mangyari, sumasakit po ang mata at nawawalan ng focus at liwanag. Nagkaka-dark spots na parang kumikidlat-kidlat. Lenny Manduque. Lenny, mukhang classic signs ng migraines yan. Oo nga. So, isa sa mga migraine na mga predisposing factors. Ganito yun, Lenny, I see, bilang an eye doctor, ang dami ko po nakikita ang patients na ganyan ng complaint. So, nagkaroon ng special interest sa migraine, Doc. So, ano po yan? Ang classic migraines, yung pasyente would complain. Nakakita ko ng parang kidlat na lumalaki. Parang waves. Parang, it's like throwing... Bago sumakit ang ulo nila, ang tawag doon, nakikita sila. Migraine aura. So, it's like throwing a stone sa stream. Throw a pebble sa stream, may makikita ka ripples. Yeah. Yung ripples na yun, lumalaki po na lumalaki. Then, pag nakita ko na yan, in 30 minutes, sakit na ng ulo, then nagsusuka sila. Nauseated. So, it's called migraines. Doc, meron po ba mga bagong maneuvers ngayon or bagong mga... Yung pa rin Actually, ka-attend ko lang ang World Institute of Pain Convention sa Netherlands. Isa pa rin sa problema yan. Okay. Yung mga although may mga combinations or adjuvant therapy na ginagawa aside from non-steroidal anti-inflammatory, may mga tinatry pa rin yung mga tricyclic, yung mga amitriptyline, amitriptyline, anticonvulsant, yung mga pregabalin na yan. Pero hindi pa rin talaga ganon. Yung mga flunarizine, sinusubukan pa rin. Sinusubukan pa rin yun. So, kasama sa ina-advise pa rin is rest.
Pero ano Kasi talaga nakukuha sa stress din. ang migraine kasi multifactorial eh. Napakaraming predisposing factors like stimuli, yung environmental stimuli, too much sun, heat, Okay. iba, sudden Elements, okay. sudden change in weather. Tapos stress. May patient nga ako, pag nakaamoy ng pabango, Meron yan, no? napabango ng kanyang boss, na-stress na siya. Kasi baby niya darating. Basta psychological naman yata yun nung konti. pero- Kasi Kasama yan. yung boss niya, ang pabango raw ay tea rose. Oh, It's an old perfume, di ba? Si Kumbaga- Doc, alam niya yung tea rose na yan. Mga kapatid ng brute yan. eh. ay, Brut at saka Giovanni. meron ba po Timberlake, yung mga Timberland yata, Timberland. And then, recent na yan. Reason na rin po ba yun? Pero nung mas mga time, recent na yan. nung mga time nila Dr. Edher, brut yan. Meron pa po Charlie. Ayan. Nakikita ko sa dad ko ng araw, may Charlie, may Brute. Yan. Pero hindi nawala sa uso yung Chanel 5. Okay. Hindi, kahit ang brute. Punta ka ng US, May brut pa rin. may brute pa rin. Meron pa rin. Old Spice brand. Old Spice. Ayun also. Old Spice. Pero nagtaka nga ako yung brute, nandun pa rin. So olfactory po, no, merong case din pala talaga na Yes. kapag hindi mo nagustuhan yung amoy, sakit ng ulo ka. Or agad na sometimes pwede kasi mo. they associate this smell with stress. Okay. Pag na ano nila na kunyari nga naamoy yung pabango ng boss niya na naka tea rose. Nagano migraine na yun. ang mahirap kung pabango ng miss. Kasama rin daw po sa story of that. every time maamoy yan. So ganun. Now there are times when makakaalala ng isang event. Di ba Doc, meron tayong tinatawag na phenomenon sa psychology na pagka I don't know kung nangyari na sa'yo. You're in a place meron particular na breeze yung hangin, tapos may maririnig kang sounds, then suddenly you're reminded of a memory. Ayun. It's called redintegrative memory. Okay. Meaning it's like you coming back to that old experience. Yes. It may be pleasant, may be unpleasant. Maganda sana kung pleasant palagi. It's a kind of deja vu po ba? But reverse. Okay, It's okay. something that happened before, pero kunyari narinig mo yung kantang Hotel California habang hinihipan ka ng malamig na hangin sa dagat. Maalala mo yung first date, first kiss mo doon sa There you ganda go. nyo. There you Ganun, di go. ba? Oh, something important ang nakaraan mo eh. Then suddenly, the whole picture comes back to life. Di ba? It's called redintegrative memory. Okay. So, yung ibang ganyan, may association sa migraines, nag-trigger ng yan, Okay. yung past trauma, ano. So possible din po pala yun kung yung pain and traumatic experience yun before, kapag naalala nyo ulit, can re-trigger uli yun, ano? So, Ano po bang magandang gawin pag gano'n na nangyari sa inyo? ang pinaka-common na ginagawa take some NSAID, Analgesic. analgesic, mga pain relievers, marami. Iba, paracetamol lang, okay na. Iba, mefenamic acid. Yung simpleng, start with the simple ones. Others, they tried even acupuncture, pero lagi nag-work is rest. Patulugin mo lang yan in 30 minutes. Go to a cool, dark place, pahinga, then mag-relax, kalimutan yung mga... Yung mga patient ko na ganyan na hindi ko matreat sa analgesic, mga non-steroidal, mefenamic acid, gano'n. Sinusubukan kong i-relax sila. Binibigyan ko ng mga benzodiazepine. Ng mga diazepam. Tapos in-instruct kong pag-uwi ng bahay, i-take ko, pahinga ka lang. Relax na. Pag nakapag-gising noon, ayan, Sariwa, ano. sariwa. Yung yan, merong actually headaches na yan, ano yan eh. Sabi nung iba, may continuum yan eh. May tension headaches in the olden days, ang tawag dyan. Muscle contraction headaches, muscle pain headaches. Pero yung International Headache Society, ginawa na lang ng tension headaches. Eh, no? So yung tension headache is very common. I see this in my practice so frequently. Bibigat yung forehead nila. Dok, mabigat hanggang dito sa likod ng ulo ko, hanggang sa back. In fact, the other time, yung guest natin ay isang orthopedic surgeon, no? Naikwento niya lang. At saka, yung ENT specialist, napag-usapan din natin. Si Dr. Corpus, yung mga muscles natin sa ulo, pag nagkakontract yan dito sa likod,
hanggang sa trapezius muscle, nakakakos ng headache na parang bang lingering na vague pain around. Hindi naman masakit eh. May discomfort lang. Madalas na attribute yan sa fatigue, sa stress, at saka sa ano. Iba na kasi yun pagka yung masakit na kirot na. Tapos talagang nahihilo, nagsusuka, tapos tuloy-tuloy. Mahirap na yun. May problema na yun sa brain mismo. Lalo na kung recurring talaga na na antag. Ito, Doc, sa second opinion lang daw po. Kasi sabi daw sa kanya ng doktor, sa katanungan niya tungkol sa pananakit daw sa may likuran ng mata. Ang sagot daw sa kanya ng doctor, isa sa mga malaking cause daw po niya ay high blood ka. So may second opinion daw po, meron pa kaya daw pwede pang maging cause yung pananakit sa may likuran ng mata? Parang sa looban daw eh. There are pain behind the eye na nararamdaman which may be attributed to the following. One could be yung tinatawag natin sinusitis, mga ethmoidal at sphenoidal sinusitis. So yan, frontal at saka maxillary sinusitis. Sometimes it can present similarly. Masakit ang mata sa likod. Now, ang ayaw natin when we're talking about the eyes, yung mga pain which may point to glaucoma. Pag tumataas ang pressures ng mata ng tao, maaaring sumakit din yan. Okay. So, yun ang ayaw natin mangyari. Or there are times when may mass na tumutubo sa likod ng mata which can cause pain. Pag naiipit yung mga nerves doon. Now, there are patients who complain of pain. Doktor, yung siguro very common, nakakita kayo ng mga perong trigeminal neuralgia. Yes. If you look at them, everything is normal. Yung mata, yung anatomy is normal. Pero meron silang pain na nararamdaman around this area. At saka matindi yung pain na yun. Yung ibang pasyente darating sa'yo, kahit hangin. Yes. Kahit buga ng hangin. Buga ng electric fan. Yun na yun, masakit. Hindi makainom ng tubig. Nangingilo, hindi makakain. So yun na nga yun. Ito na nga yung mga tinatawag. Kung minsan nami-misdiagnose siya. Masakit yan, akala ngipin, pupunta sa dentista, may nakita ng sirang ngipin, natanggal na yun, pero andun pa rin. Kung minsan, natatanggal na lahat ng ngipin. Oo. Pero nandun pa rin yung pain. So, hindi rin pala talaga na porke yun ang naramdaman mo eh. Pwede rin pala may mga underlying other factors pa. Okay. So, pa rin yan. Isa pa rin sa mahirap talagang gamutin. So, mga combination treatment na yan. Nandyan na yung gumagamit na ng opioids. So, usually mag-umpisa ka sa mild mga mild opioids. Yung mga tramadol is considered synthetic opioid kung kaya, no? Tapos paakyat ka ng paakyat. Mag-oxycodone ka na, morphina na. Umaabot sa ganun, ano? Tapos may kakombinasyon yan. And yet, nawawala, babalik. Yung iba, nagbablock sila. Naglalagay ng gamot, anesthesia. Pero temporary rin. Yung iba, nagbibigay din ng steroid. Ang rationale ng pagbigay nila ng steroid para mawala yung inflammation, mawala yung inflammation. Okay. So, yung mga doon. Actually, ilang beses na ako nakakita ng ganyan, Doc, nabigyan ng steroids. They present sa as posterior subcapsular cataract. Sabi ko, bakit kayo titingnan ko yung mata? Ay, mukhang steroid cataract yan. Nag-steroid po ba kayo? Oo. Bakit kayo nainom ng steroid? May trigeminal neuralgia ako. May inom ako nito para pag uminom naman, nawawala daw. Ganun po ba? So, again, it points to that. However, steroids, maraming side effect. Cataract and glaucoma are one of them. Doc, ito, tanong ni Angelica. Sabi niya, Doc, this is Angelica. I'm 27. Minsan po merong shooting pain ako dito from the back. Tumatagos dito sa front ng aking chest. Nagpa-check na po sa surgeon. Wala naman po makitang anomaly. Pati x-rays and MR nagawa na pero wala po. So they tried several things. Something worked for me, Doc. Yung pong yoga. Nag-attend po ako ng yoga. I'm on my 3rd week at everything relaxed and relieved po.
So, na-relieve siya doon. Sa yoga. Sa yoga. That's Ano good. kaya yung mga medications na tinake niya? Nasubukan niya kaya yun? Yeah. Yung mga gamot na yun? So it seems yung ano niya, yung kanyang pain ni Angelica is meron feeling niya kasi ang i-rule out dyan is cardiovascular problem, heart problem, Cardiovascular, mga orthopedic problem, yung spine niya baka may problema. galing na rin siya sa general surgeon. Malamang na-rule out na rin yung mga Anatomic, gallbladder problems, ano? Mga pancreas. So maganda kung Most na-relieve siya likely, sa kanyang yoga. Oo, Angelica, siguro yung ano mo is stress related. Stress yan. related. Okay. Stress related. The best pa rin po talaga, wala nang medicine na involved, no? Kung pwede nga lang ba eh. Mahirap kasi yung mga gamot, nare-relieve ka nga. Pero Side effects. ang effect naman yung mga side effect, adverse reaction naman yan sa katawan mo. Yung katulad ng non-steroidal anti-inflammatory drugs, bubutasin niya ang ano mo, ang Chan. tiyan mo. Lalo na sigura pag mo. wala kayong kinain pa, no? Tapos yun na kagad ang iniinom nyo. Ulcers. Pati kidney mo. Affected. Naapektuhan. Pati liver. Yan ang mga problema doon. Kaya po pala sa mga non-steroidal, yung NSAID sa kalawagin natin, except po yung paracetamol, ano, mababa lang naman daw po yung pagiging, ano po ba ang pero, take niyo doon? ito, si Cathy Dumay, sabi niya, Doc, yung aking cousin na adik po sa pain relievers, nagkaroon po siya ng liver problem because of paracetamol. Nangyayari ba? The answer is yes. Nangyayari. Possible, yes. So. Nangyayari. Siguro napakatagal niya yung gumagamit Kasi nga naman ng kung paracetamol. sobra-sobra din eh, no? Liver. Kasi ang paracetamol, hindi naman kaagad magbibigay yan ng ganon, or kung gusto mo talaga magkaroon ng problema sa liver, drum na paracetamol na iinumin mo eh. Siguro araw-araw siguro tumuto ka ng paracetamol. But there are Hindi naman candy. there are other factors that can cause liver problems. Alcohol is one of them. Ano? Siyempre, bad diet, yung masyado mahilig sa matataba, at ano-ano pa. Pero, Nagkakapati liver. so pwede yun ha, Angelica. Si Tok, pabati lang po, birthday ni kuya ko. Ramon. Espanyol. Espanyol, baka taga-amin pa yan. Mga letter E, Candelaria yan. Ganun. si Jojo Eclarin, sabi niya, Doc, pakitanong po kay Doc, yung aking paa, laging masakit yung malaking toe. Pina-check up ko, hindi naman daw po maga ang loob. Kunti painful lang. Minsan naisip ko na nga, paputol ito. 57. Ano yun? Paang masakit? Yung toe niya. Ano yung balakang? Parang may nabanggit ka ba? Hindi, wala. Balakang? Hindi naman maga ito, sabi. Oo. Pina-check, hindi naman daw maga yung toe. Siguro maganda, dali mo sa isang orthopedist na magaling. Kasi baka may nakasiit na kuko dyan o masakit Dali niya sa Lourdes. Oo. Ano lang pinakamagaling na orthopedic? Nandiyan si Dr. De La Paz. Dr. De La Paz. Puntahin si Dr. De La Paz dyan. Uy, yung mga, may mga, kagaya nito, tinatanong ni Jessie Del Diaz. Sabi, Doc, ano pong mga clinic times sa Lourdes? Ito. Yung clinic times po, may nagki-clinic po kayo, Doc, sa ano? Meron din po. Ako dyan, bali twice a week. Wednesday and Friday. 2 to 4 p.m. Ayun. sa OPD. Sa outpatient Kasama department. ko sa room si na Dr. Eclarin. Ayun, Saka si Dr. Exma. Ayun, oo. Isang namin. Room namin. Lower ground floor po ng Our Lady of Lourdes ang OPD natin. Pagtanong nyo lang po, Dr. Edeher, yung ating pain specialist. Ano po? Or you can, pwede kayo tumawag din sa Lourdes. Ang number po doon ay 222-9011 hanggang 13. 9011 hanggang 13. 222. Okay. 32, ha? 32. Tapos, bago ang lahat, batiin muna natin happy birthday si Dr. Daisy Grace Rivera. Happy birthday po. Magbe-birthday siya sa June 30. Wow. Si Dr. Daisy. Ano po yung specialista niya? OB-GYN. OB-GYN. At marami tayong mahusay na obstetrician and gynecologist dyan sa Lourdes. Ano? Okay. Si Dr.
si Dr. Rivera ay isa doon. Yeah. So sa mga kaka-tune in lang po uli ngayon, ulitin lang po natin, tayo po ay nasa konsulta pang medisina at ang guest po ng ating kasama si Dr. Noel Husay Laksamana na isang ophthalmologist ay isang pain management specialist po si Dr. Edeher. So again, Doctor, ano pong number again pagka gusto silang magtanong? Ay, pwede pa ako kayo magtanong dito. 0920-90-99937. Doc, pabati po na happy birthday sa inyo. From Andres Bitog. Kami rin, nag-greet ng birthday. Thank you very much. Maraming salamat po. Mahaba-habang selebrasyon niya. Opo. si Linda Marquez, sabi niya, Doc, I'm 32. I had my second baby 8 months ago. Pero sometimes meron pong lingering pain sa likod, lower back. Okay naman po ang lahat. Pina-check ko na po sa aking OB-GYN. Wala naman daw masyadong problem at walang nakikita po. Sometimes po, nagpe-pain ito, but surprisingly, after sexual activity, nawawala naman po. Oh, that's good. That's good. Miss Marquez, I recommend. Parang isa sa mga nakaka-relieve na ng stress. Siguro si Linda, no? Linda ba yun? Miss Marquez. Linda Marquez. Siguro Linda, ewan ko lang kung yung nararamdaman mo na yan, psychological. Nararamdaman mo lang right after ng delivery or even before. So, kasi kung after, pwede nating i-attribute kung ano bang klase, normal delivery ka ba or currently cesarean? Normal kasi. Oo, palagay ko. So, yung mga urge din nila nun, na nung nanganganak sila, siguro noon may naramdaman na siya ng ganun. And then, eto nga, parang naiwan. Nandun pa rin. Okay. Kaya lang, sabi nga naman niya, nawawala, especially kung ano. After sexual, surprisingly daw, which is good. I encourage that. Anything that will make it work. Hindi, kasi sometimes, actually, sexual activity, dalawang yan two-edged sword yan Mm-hmm. A lot of times, siya, nakakaalis ng distress or yan. So, sana ganyan din sa migraine, no? Actually, sa migraine, isa sa mga precipitating factors ang sex. Isa. Kanya nga, in the 70s na uso yung, not tonight, dear, I have a headache. Now, they made studies again about this. And it's not the sexual activity pala that causes the migraines. It's the partner. Okay. Isa merong tinatagong inis siguro or sama ng loob or ano. Okay. Ganun. So it's not the activity, it's the person you're with. Or baka naman po the lack of kaya nagkaka-migraine. Pwede rin. yung stress na gusto tapos wala. Opo. Yan ang kondyan, sabi. Hindi po ba, since nandun po sa particular subject na yon, kaya nga po, minsan recommended pa dahil the action of sex, it releases certain chemicals sa brain na pakiramdam ng saya, oxytocin, mga ganun klase. Endorphins, yes. Endorphin. So, it really a great practice po na para makapag-release ng happy feeling, so to speak, that can somehow pampatalo sa migraine. Yes, there are, actually, sabi nga niya, Doc, meron ba mga certain colors colors or mood? Yes, meron. May colors na nagpapasaya sa'yo. May music na nagpapasaya sa'yo. Yung happy is one of them. Oo nga naman. Yung mga upbeat songs na there are times na you feel sad, then you listen to sad music, lalo ka nadidepress. Lalo ka nadidepress. Don't. In the 1930s, during the Great Depression, merong song na sinulat ng isang composer from Hungary, si Reza. Ang title ay Gloomy Sunday. Oh yeah. Everybody that hears this song, parang gusto magpakamatay. One or twice coincidence. Pero 18 strings of suicides, sunod-sunod, including the writer. I've seen that sa Wikipedia po, and that's really true. Gloomy Sunday. So, Sunday. don't listen to that. It can trigger something. So,
nais natin batiin na Doc Fabati, RSJMC, Admin and Finance, nakikinig sa inyo na. Oo. Mga taga St. Jude. Oo, mga taga St. Jude. Happy listening po sa inyo, mga taga St. Jude dyan. Oy, at may announcement pala, no? Ang James Gordon Memorial Hospital is looking for residents sa OB gynecology, sa pediatrics, at saka sa internal medicine. At ganoon din sa surgery. Sa surgery, you can apply po sa anesthesia doc, naghahanap din. Wala kaming training ng anesthesia. But bali, under pa rin kami ng surgery. Surgery ako. So, yung mga young doctors who would want to apply, magpunta lang po kayo sa James Gordon. Kailangan po nila ng mga ng resident physicians, OB gynecology, pediatrics, internal medicine, saka surgery, multi-specialty yan lahat. Pumili na po kayo doon, may mga openings po. So, at magandang training dyan dahil napakaraming pasyente. At mahuhusay po mga doktor. Saka yung sinasabi ko nga dito sa mga batang doktor na taga rito sa Olonga po, yung mga newly grads natin, sabi ko, kung magti-training na lang kayo, mas maganda dito kung saan kayo magpa-practice. Opo. Kilala nyo yung home base. Yung 4 years na yan, yung 3 years na yan, nakaka-establish ka na ng sa pasyente. Si Dr. may anak na bagong mag-graduate, sa medicine. Yung anak ko, mag-board na nito August. Wow! 2 thumbs up po. And congratulations in advance na. Brad ko sa fraternity yun. Nilaser natin isang araw. Yung pangalawa yun. Pangalawa. Si Christian. Si Christian. First year med pa lang yun. Mayroon ka pang 4th year na nag-graduate. Meron akong second year med. 2 first year sa isang graduate. Wow, following footsteps po talaga ng dad yun. Puro mga doctors din. Kaya hindi pa pwede magpahinga. Siyempre, iba-ibang specialist na naman po yan ang gusto nilang tahakin po. Yung panganay ko mukhang gusto rin mag-anesthesia. Okay. Looks after you po, of course. Siguro tama lang dahil tumatanda na rin tayo. Para merong pagpapasahan. Continuation of the legacy, ika nga. Speaking of doctors po, may isa tayong dating Doc Noel na naging guest dito, doctor. Nanonood sa atin right now. Sino? Kung di ako nagkakamali, nasa US siya ngayon Si Dr. Gigi Redon. Sabi niya, regards Dr. Laksamana and Dr. Edeher. Hello po. Nasa live streaming siya. Opo, nanonood siya right now. Opo, derma natin. Matagal na rin po yan na listener ng 89.5 ever since pa. Tapos meron po kasing every year kami, pagdating ng bandang December, na parang nag-iipon kami ng mga anong tawag dito, ng mga medicines, and of course pinamimigay namin sa mga mahihirap nating kababayan every December. Isa po yan sa nagpapadala parati ng mga ng mga gamot na pambata. So siguro po pag malapit na December, lalapit din po ang radio station sa inyo. Ito when it comes to missions and social. Ayun po, medical missions. Our hospital is always amenable sa mga makipagtulungan sa mga ayun. Opo. Or siguro po, Doctor, if ever ngayon pa lang kaaga, why not? Pwede po siguro ilapit namin sa inyo na magkaroon tayo ng mga ganyang activities. Yes. In fact, sa aming field, sa department namin ng ophthalmology, tinutulungan natin yung mga indigents na may problema sa mata, may katarata, may iba indigent. Meron tayong PhilHealth only service dyan sa Our Lady of Lourdes International Medical Center, at maraming mahusay na doktor dyan na mababait din na tumutulong. Nandiyan sila Dr. Labrador, sila Dr. Eclarinal, sila Dr. Harry Badjon, and yours truly nandyan din po. Ito sabi ni Princess Malik, sabi, Doc, narinig ko po minsan sa radio, tumutulong ka sa mga teachers na retirees. Kasi ang mother ko po may cataract na. Nais niya po sanang lumapit sa inyo kung hindi naman masyadong malaking abala. Oh yes, Miss Umali. Kasi may commitment ako, Brad, lahat ng mga teachers. Hindi ko sinisingil ng professional fee pag in-offer ako ng katarata. You pay the operating. Laking tulong yun. Napakalaking tulong. Kasi yun yung aking parang give back sa society natin, mga teachers. And we see every day, almost every day, we get teachers na talagang they come from far places na humingi ng tulong. And alam mo naman magkano lang ang pension ng teachers, di ba? Pag retired na yun. At maraming teachers
single. I was surprised yung siguro halos 6 out of 10 naman nakikita kong teachers na may edad na lumalapit humingi ng tulong. Single. Mga walang family, ang nag-aalaga. Dinevote na nila yung time nila talaga. Yes, sa pagtuturo. So, binigay talaga. Yun na yung pinaka-anak nila. Naging bukasyon nila. Yung anak nila, mga estudyante nila. Wow. Nais kong batiin si Professor Jun Intag. Nakikinig daw sa atin at nanonood. Hello po, Professor Jun. Regular listener namin to sa sa 92.3 FM. Okay. Mamayang gabi, Professor Jun. Pero doon, pag minsan naughty yung mga comments niya 12 midnight to 2 a.m. yun. Sa bagay po kasi pag ganun mga oras, medyo masayang oras yun kung tawagin Sabi niya, ano gawa mo dyan? Nandito. Ito lang po, nakipag-ulitan. Nag-surf siguro siya. Anong college professor siya? Ito naman, sabi niya, hi, Repa Pips, Doc. This is Repa Pips mo, Jojo. Yung taga, comment ko lang. Ask comment kay Dr. Edher. Ano ang impact ng marijuana pang alis ng pain? Kasi pag minsan sumasakit ang ulo ko, craving ako. Okay. Craving daw siya. Ang problema kasi dyan, dito sa atin, illegal pa. Pero sa ibang nasyon, ginagamit na talaga yan. Yes. So mahirap mahirap. Yung tinatawag na medical yun. Nakatune yung mga pideya dyan. Oo. Baka lusubin din tayo ng pide. Napakahigpit ng Actually, pide. si Congressman Albano is already pending a bill that would legalize medical and research marijuana. Ayun. Kasi po sa ibang states sa US I think 4 po yata na states pa lang talagang aside po sa different countries but in the US itself. Sa US, I think there are at least 13 or 15 13 na. states. The last time I saw, 4 nang nag-approve So, eventually siguro, magkakaroon na rin yan. So, kasi it's for a great purpose naman din in the long run. Repa Pips talaga Repa Pips Doc Alam mo naman pagka, siguro nasa siglo 70 to o 60 nung uso yung mga dito, di ba? Mga long hair Repa Pips. Oo. Ito po, Doc, may isang tanong. What do you think daw po sa mga herbal kind of medicine pampatanggal ng sakit? Sabihin ko siguro, may controversy pa tayo dyan. Kasi marami na nagtatry, marami nagkiklaim na okay yung mga herbal. Marami lumalabas na herbal Yung mga for pain management. So, ang stand ko kasi dyan, hindi ko naman kinokontra. Open-minded. Open-minded ako dyan. Sabi mo ganyan, lalo na sa mga cancer patient. Cancer, kasi yung mga yan, lahat talaga. Alternatives, lahat talaga, itatry nila para lang gumaling sila. So, ang hirap mong kontrahin. Ang hirap mong sabihin, wag mo anuhin yan. Tapos nakikita nila, hindi naman sila nag-i-improve sa gamot mo. So, magkakaroon ka ng problema. So, i-open mo sa kanila, ito yung gamot ko, pwede nyo i-try yan. Kasi yung mga latest study kasi, parts doon sa herbal meds na yan, nauso kasi yan, inuso ng mga commercial kaibigan natin i-check Di ba? Mga Chinese na sila yung mga nauna dyan Sabi nila traditional medicine. Yung traditional medicine po pala. Pero you'd be surprised. Sabi nga nung Doc, ito tinitake ko to. For some reason, nawawala po yung migraine ko. Nung tinignan ko yung iniinom niya, dinik-dik na malunggay lang yun. Sabi sarili ko, if it's actually, parang malunggay capsule yung tinitake. Sabi ko, if it's working, why not? Probably it's placebo effect. Pero walang effect. As far as I'm concerned, wala po akong alam na epekto niyan sa sa migraines. Pero kung nakakatulong, why not? Kako, parang hindi niya subukan na yung sabaw na lang ng malunggay, magtanim po kayo. Alam mo sagot sa akin? Magtatanim ka, hassle pa yun. Ito na, bibili na sa dali-dali. Ganun po ba? Kanya ngayon, sabi, Dok, pati pandesal, malunggay na rin kinakain. Aray ko. Yun nga pala, yung dun nga sa mga traditional medicine na yan. May mga pasyente kami
na nagiging problema, and dun sa matagal nang nagtitake ng mga ganyang gamot, nagkakaroon ng gastric ulcers. Nabubutasan yan, mamaya sasakit na ang tiyan, magbuksan. Yun. And doon kasi yung mga pinaghalo-halong mga prutas na yan, kung ano dyan, karamihan dyan, yung mga acid na rin eh. Kaya yun ang nagiging problema. So, sa herbal, for as long as it does not affect your health adversely. May kakilala nga po ako, makikita nyo kaagad na psychosomatic or yung epekto nga ng na ang bilis. Kakainom pa lang niya, wala pang ilang segundo, parang, okay to, ang galing eh. Ganun na kaagad ang reaction. Sigurado ka? Hindi pa ka natutunaw sa bituka mo, malamang yan eh. Marijuana yan. Medical naman daw. Ang bilis naman na epekto. Paano yun? So, yun po yung tinatawag na talagang nasa utak kasi. Hindi kasi natatandaan ko nung college kami back in the 80s, di ba? Alam niyo naman yan. I'm sure naka-attend kayo ng mga parties nung araw. Ay, opo. Meron kaming classmate na bugoy, yung mga laging laruan. Sabi, pare, bigyan natin ng brownies yan, pero walang karga yan. Sabi, binubugoy lang siya. Sabi, pards, brownies special yan. Ganyan. Lagkitan ba yan? Walang laman yan, puro brownies lang dala. Pare, kain na kain. Uy, isa pa, masarap. Space cake. Nung makatatlo, naku, ang epekto niyan, gagaling ka sumayaw. Saturday Night Fever. Space cake. Yung pala wala naman talaga. Wala, lang. Talagang, yung ginagawang bugoy lang, yung So, pero tuntua kami kasi, naging siya, life of the party. Talagang, ay, galing magsayaw O, ikot, spin. Yung ikot, pag-uwi niya, dumi ng likod niya. So it can really happen po, pagka yun ang na-mindset sa'yo kasi. Ang tawag doon, placebo effect. Placebo effect, there you go. So, it works. It works, kahit sa mga pain patient. So, yan nga rin po yung ibang nakita ko sa certain researches na minsan talaga nasa sayo Kaya mong magkaroon ng pain management kung talagang yung iyong kaisipan po ifo-focus na gagaling ako, hindi ako nakakaramdam ng sakit. Sabi, greetings po from Raquel Montero. Doc, pakibigay po ang aking BF. Celebrate po kami 3rd month series. Naka-tune in po kami ngayon. Hindi mo sinabi yung pangalan ng BF ni Raquel Montero. Marami. 3rd month series nila. Happy month series. Pati months ngayon, sineselebrate na. Hindi uso sa atin yan. Yeah. Hindi, kasi ngayon hindi na inaabot ng 6 months lang Oo. Malaki na. Sabi niya, Doc, yun po bang kaka-text at saka tablet ay nakakasira ng mata at makakasakit ng ulo? Divina. Di ba? Divina, kapag may grado ka at hindi mo sinusot yung salamin mo, maaaring sumakit ang ulo mo pag nagta-tablet ka at nag-phone kasi you're straining ini-strain mo yung yung mata mo. Oo. Pero hindi nakakasira ng mata. Computers, phones, tablets, computer games, these are safe devices approved by the FDA for human use. Hindi yun nakakasira ng mata yan. Misconception po yun na sinasabi sa mga bata. Kapag naglaro ng computer games, masisira ang mata mo. Hindi po totoo yun. Kanya lang maaari makasira ng schedule, maaari makasira ng pag-aaral, at ilang beses na ako nakakita nasira yung relationships nila dahil sa pagdodota. No? Kaya nga may kanta di ba? Dota o ano ba? Dota o ako. Yeah. Nauso sa mga kabataan. Sa YouTube right now. Kasi sometimes they enjoy Dota kesa sa i-date yung girlfriend nila, di ba? Ay, opo. Depende kasi sa ano yan sa naipoproduce na kasiyahan kumbaga. Lang siguro maglabas ng endorphins nung... Ay, opo, yun. Yun may tawag sila doon whatever makes you happy daw. Doon ka. Just do it. Just do it. Ano po sa mga pagkaing natural ang maaari pong makaalis ng mga pain na vague pain po sa likod ng batok, especially when I get home after work. Isa po akong kawani dito sa SBMA.
28 years old. Divine. Ano kaya yung trabaho niya? Baka masyadong stressful din. O baka kung sa office, baka lang na kayo ano? Oo, tapos ano kaya yung blood pressure niya? Isa yan. Oh. Isa yan. Kaya tinatanong niya siguro anong pagkain na pwedeng maganda. Siguro iwasan na lang yung mga pagkain na nakakataas ng presyon. Isa yung maalat. Maalat, mga matataba. So, pakahilig na lang sa mga mga gulay, mga prutas. Ayan, tsaka isda. Gano'n. Mas healthy, ano? Mas, healthy food, healthy living. Ito, interesting to. Sabi niya, Doc, is it true na yung pong pinaghalong olive oil and balsamic vinegar isasawsaw sa tinapay is healthy kasi nasabi makakababa raw ng cholesterol sa level. Cholesterol sa level. Baka cholesterol level. Ricky Aisma. Hindi ba yan asawa ni Dr. Aisma? Baka hindi siguro. Balsamic vinegar and olive oil. Olive oil po talaga. Magandang olive oil. Actually, sa mga mahal lang. Sa mga gourmet restaurant, pag habang naghihintay ka ng order, binibigyan yan olive oil at saka balsamic vinegar, ihahalo mo. It's good. Yeah, it's good. In a way, kasi ang Ricky, good cholesterol yung laman ng olive oil. Yes. So, yung clean up the bad. Meron nga akong tita sa Amerika, tita namin ni Tina, umiinom ng vinegar tsaka olive oil. Hinahalo niya. Sabi ko, apple cider daw yun. Sabi ko, that's vinegar. It's going to cause hyperacidity. I follow this with teaspoon of olive oil. Sabi ko, pero sabi ng doktor niya, gumanda raw yung cholesterol levels niya, yung good cholesterol tumaas, yung bad cholesterol bumaba na konti. Tapos sabi sa akin, if you're not convinced, you watch Lorenzo's Oil, sabi sa akin. Oh, yes. So, it's a movie. Yeah, it's a movie. It's a nice movie. May sound yung theory eh. If you bring in the good stuff, the bad stuff will go down. Di ba? So, yun ang basic principle mo sa buhay natin. Nangyayari naman yun, di ba? So, Ricky, mukhang pwede yung sinasabi mo, balsamic vinegar and isasasaw mo sa tinapay. Masarap actually. Doc, yung bang fried salmon skin ay healthy kasi narinig ko yung mga cholesterol na galing sa meat ay masama. Yung fried salmon skin daw. Di ba ginagawa ng chicharon? Ginagawa ng chicharon. Ang drawback lang dyan, yung ginamit salt. Yung salt niyan. Kasi pag ginawa mong chicharon yan, kailangan maalat-alat yan. At kung ano pa yung ginamit na oil? Siguro pinakamaganda niyan, plain. Unsalted. Raw. Yes. Kaya lang, parang kulang sa lasa po kasi, no? Minsan pagka... Ito, Doctor, ask ko lang po, ano ba magandang gamot sa hangover? Kasi once in a while po, nakakainom po ako ng mga 3 Red Horse. Rita. Ako, malakas ko sumipa yun, kabayo. Kasi nung kabataan, Rita is 23, yung kapanahunan, tamo na nga, umiinom-inom pa rin tayo. Ang palaging sinasabi, pag may hangover ka, sundutin mo sa umaga. Isa pa. Ganon ang ginagawa. Although hindi ko ginawa yun, pero yung mga repapits nun, ginagawa nila yun. Okay raw, sinusundot. Pero mukhang ayaw ko namang i-advise. Lalo na if you're gonna... Rita is 23. Rita, ang gamot dyan, iwasan mo siguro uminom ng marami. Oo. Just moderation talaga. Just the key. Oo, tama lang. Mararamdaman mo naman sarili mo. Kasi kung napapasarap ka na, hindi mo. Tuloy-tuloy na yan, di ba? Pero ang lakas-lakas ng brand na binanggit niya. Daw po, naninipa daw po talaga yun. So, alam mo, nagugulat ako minsan, makita ko yung pagbababa ako sa office ko sa Robinsons. Kasi sa baba may mga restaurant eh. Mga pa-bars. Mga bata, mga teenagers, mga babae. Ang umiinom ngayon doon, dati,
99% lalaki. Ngayon hindi. 60-40 na. 60% girls. Wow. Sabi ko, ang dami na nun. Tapos mga bata. At ang nasa table nila, hindi soft drinks. Naku, ayun na. Yung naninipa pa sa malamang. So, yeah. Doc, yung bang chronic heart pain, sabi niyo more than 12. Ito, nakikinig to, more than 12 weeks. Kasi it's been more than 12 weeks when I broke off. Pa rin ako. Ira. Medyo iba yatang ano yan. Pero Ira, Sa lahat ng pain niya nang talagang hindi ko kayang gamutin eh. At saka yung sakit sa bulsa. Ayan. Opo. Nagtatanong siya pampalimot daw ng pain, sabi. Baka may ma-advise po kayo pampalimot ng pain. LOL. LOL to. Para mawala yung pain. Kailangan meron po bang makalimutan. Siguro, Doc, sundin niyo na yung advice niyo dati. Sundutin niyo yan. Si Ira. Para mag-level out daw po. Lumabas siya, lumabas, socialize. Pero meron po ba na talaga na pwedeng mainom na gamot para raw po bumaba yung Bigyan feeling of emotional pain? Ayun lang. But sometimes kasi mga nagre-resort sa pampatulog, lalo na yung mga celebrities, Kasi ang dami ko nakita, binabasa ko yung profile nila, yung lifestyle nila. Mga celebrities, it's also happening sa mga politicians lately. Marami akong mga kaibigan na high-profile politicians. Then suddenly, natapos na yung term nila, nagiging depressed sila. Mga dating, I won't mention names mga dating sikat na matataas ang nila, political career nila, tapos na yung term nila, nadidepress. So I was trying to analyze, bakit nalulungkot itong tao na to? For one, yung pera niya, tumiit na. Number two, yung following niya, suddenly, wala siyang followers Di ba? Tapos na yung Hindi na siya sikat. Hindi na sikat. Feeling niya, left out na siya. Lost. Nadidepress. So, yung isa, nag-consult. Yung isa kong kaibigan ko rin, nag-consult sa isang, sabi niya, psychologist, pero actually, psychiatrist yung practice nun Nabigyan siya ng mga, yung pampatulog, dahil hindi rin siya makatulog Antidepressants. Nahuhook siya. Then, minsan, nagpasyal kami, pinuntahan ko yung kanyang farm. Kento-kento kami, sabi ko, parang lalo ako nadidepress pagka, sabi ko, huwag, inom ka na lang ng kape ka ako. Then go out, be happy, and kalimutan natin political career na yan, hindi di ba? It's reality At saka, every time magsasalita, siya, kikwento niya yung kanyang ginagawa nung siya very active. Okay lang naman yan kasi, ang nakaupo naman anak mo rin, anak na rin. Kanya lang siya personally, parang dethroned na siya, gano'n, etc. Sabi ko, kanya napakasaklap nito. Mga celebrities, gano'n din. Di ba? Yung mga, kasi, alam mo, very active tayo sa actually, I have 7 radio shows and 4 TV shows. So, once in a while, we get to meet people na, yung ibang mga dating sikat na yung taas-taas ng career, then suddenly unti-unting nawawala sa limelight. Then actually feeling nila sikat pa rin naman Actually sikat pa rin. Parang hindi rin nila matanggap. Tapos others would resort to heavy drinking. Iba just to forget. Napapaano pa sa ibang drugs. etc. Iba napapasugal, di ba? So sabi ko, yung isa na hindi depressed daw, so binigyan ng mga pampatulog, lalo rin ng depressed. Siguro ganun din nangyari kila Michael Jackson. Yeah, oo. Actually, hindi lang din sa depression kasi yung iba, yung lalo na sa mga chronic pain, nagtitake sila ng pain relievers, and sedatives, pampatulog. And then sinasabi nila, pupunta yan sa magpapakonsulta. Nawawala lang yung pain pag tulog sila, pag gising wala. Kasi hindi naman talaga yun ang gamot para sa pain. So, pag niresetahan ko na ng gamot yan, inumin mo to, tatanungin ka agad, paano yung diazepam ko, tutuloy ko pa ba? Gusto niya ituloy. Pero sasabihin ko sa kanya, i-take mo muna ang gamot mo.
pagdating sa mamayang gabi at hindi ka nakatulog, siguro tignan natin. Bumabalik naman yan. Nakakatulog na. Nakatulog dahil ang reason na hindi sila nakakatulog because they're experiencing pain. Po. Pero pag na-control mo yung pain, magandang tulog niyan. Kasi kung minsan nagiging depende na sila doon doon sa pampatulog. Ayun. Uy, merong magandang comment dito sabi ni Mr. Tony Manrique. Sabi niya, Doc, may suggestion po ako kasi my wife had a rebound of depression and anxiety when she was still alive. But towards the later part of her life, she and I went through a counseling and we found Jesus at nag-concentrate na lang po kami sa paggawa ng mabuti and unti-unting nawala yung aming anxiety and which is good, ano? Which is good. Nakapanood lang po kami by chance ng 700 Club at nakita namin yung isang patient na nagkaroon ng ganitong problema at naayos ang buhay niya. We tried our best. It was a struggle at naayos naman po. Unfortunately, na-aksidente ang wife ko and she passed away. Ako po ngayon hindi na masyadong depressed because I just concentrated on following his ways. Maraming salamat po, Mang Tony. It's a very good advice. In fact, meron Sunday show kami sa DCAS. We talk a lot about this. It's good. You know, sometimes prayer, or hindi sometimes, all the time, prayers work. So, maraming salamat for sharing, Mr. Tony. Ano po? Alam mo, Doc Ediher, pagka maganda yung topic, maganda pinag-uusapan. Opo, lagi lalo na nag-overtime. Kagaya ngayon, overtime tayo Okay na na po 24 yun. minutes. Mahalaga po kasi doon nakakatulong din tayo sa mga And nakikinig. you'll be surprised, ang dami natin mga texters na everyone once in a while suffer from some form of pain. Maybe chronic, maybe acute, ano? Pwede rin kagaya nito, yung heart pain na more than 12 weeks na. Pero ang Olonga po, Apo. napakaliit niya compare it to other cities, ano? Opo, 300 Pero to 400 ang dami lang. nating may cancer dito. Ay, Ang dami may cancer dito. okay. Mayroon nga kami ng may mga age bracket pa yan na ito yung age bracket na to nagkakaroon ng leukemia. Ganon. So, saan po niyo pwedeng attribute? Napakaganda ng environment natin. Oo nga, kung tutuusin po, kahit pa paano. Is it the food? Lifestyle? It's the ewan ko pero parang ang nangyayari kasi ito yung mga age group na bata pa sila nung umalis ang mga US. Ayon sa kwento ng mga tao rito, dinump down nila yung mga waste nila. Somewhere in, I don't know, it's either Santa Rita ba or hindi ko, ayaw ko magbanggit. Baka mamaya maano naman tayo doon sa ano. And yun nga, mukhang there's a possibility na dati because of the well. So I it's think possible. So yan, DJ Double B, baka it's a nice thing to search and Yes, well, to investigate. tackle. So mga environmental impact. So number one problem pa rin is cancer pain. Cancer pain po. 80% of my practice sa pain, cancer related. 10 common pain na po yung susunod. Common pain na yan. Yan yung trauma, Doc. Ang dami na aksidente. Yung trauma. Yan, trauma. Ang Sabay. ano kasi sa cancer, kasi nga itong field ko bago pa hindi naman kung baka dito sa Pilipinas hindi pa masyadong kasi by statistics in an hour mayroong 4 na Pilipino na namamatay dahil sa cancer. Every Dahil sa hour cancer. yan, Oo, 4. Okay, That's every 15 minutes. So at least 100 a day. Oo. Can you imagine? Doon sa Grabe. 4 na yon, swerte kung mayroong isa dyan na nagkaroon ng pain management. Okay. So average niyan, 1 out of 4 ang nagkakaroon lang ng pain management. So kawawa naman yung 3. Ay pwede naman talagang kontrolin yan. Is it Opo. expensive, Doctor, yung pain management? Expensive in a way kasi matagalang Paggagamot. panggagamot. Although may mga procedures, let's say sa pancreatic cancer. So yung oral medications, IV medications, mahal talaga yan.
ang ginagawa ko dyan, pagka talagang hindi na sila makakain, naglalagay lang tayo ng epidural sa likod. Tapos doon natin idadaan ng gamot. Parang yung mga nanganak ng... painless delivery. Parang ganun din yan. Doon mo idadaan ng gamot. Napakamura nun. Gagastos ka lang ng in 3 days, wala pang 500 pesos. Ang mahal doon, yung procedure, yung mismo, yung gadget. Pero pag nalagay mo na, yung gamot mismo, hindi ka lalagpas ng 500 in 3 days. Okay, for pain management. So yung ating mga listeners na mayroong ganyan mga problema, you can get in touch with Dr. Ediher. Ang first name niya, Ilir mo eh. Doc, how do they call you ba? Yung Mon lang. Bakit Dr. naging Mon? Actually nung sa bahay, they call me Emmy. Nung nasa college na ako, nauso na yun eh. Bigla na lang akong tinawag na gano'n. Hanggang sa, ayun na. Mas madaling araw po kasi. Ayun na. Kaya malalaman mo kung ang nag-text sa'yo, tumawag na Mon. Kabatch mo nung... mga nasa nasa school, nasa hospital. Pag tinawag akong Emmy, mong kalaro mo naman. Kababayan yan, kalaro ng mga kamag-anak. Yung lately may mga tumatawag na babe sa'yo, Doc eh. Yun yung tawag sa'yo eh. Naibalik. Lock na. Ako po may gusto sana ko itanong for the last time po. Meron po ba kayong sinusundan na parang scale sa pain? Step ladder approach. Okay, meron po ba kayo? Pwede niyo po bang ma-explain ng konti sa mga nakikinig sa atin? So ito ay ang World Health Organization step ladder approach sa pain management. Sa pain management, okay. Nag-uumpisa yan sa step 1, step 2, and step 3. Okay. Doon sa step 1, mag-uumpisa ka sa mababang klaseng gamot, analgesic. Okay. So, andyan na yung mga paracetamol. Pumapasok na rin yung mga non-steroidal natin. Okay. Plus, may tinatawag na yung adjuvant therapy. Pwede mong dagdagan yan ng ibang gamot na alam mo mga katulong. Ngayon, kung hindi mo na-control doon, aakyat ka sa step 2. Okay. Doon sa step 2, nandun pa rin yung non-steroidal at magbibigay ka ng mild opioids. Yung mild opioids naman na yun, medyo malataas, medyo mataas-taas na siya ng klase ng gamot. Mefenamic acid plus tramadol, gano'n na yan eh. Celecoxib plus tramadol, gano'n na yan. Eventually, aakyat ka sa step 3. Andiyan na yung mga cancer patient, gano'n. Okay. Doon sa step 3, gagamit ka na ng opioids. Mga opioids plus adjuvant ulit. Sa opioids, hindi lang naman yan oral, hindi lang naman yan IV, merong mga patch na ilalagay mo sa katawan mo. Continuous, kukontrolin niya ang pain mo for 72 hours. Okay. Pero at the same time, habang nandyan yan, meron ka pang tinatawag ng pang-rescue. Para kung nag-pain yung pasyente, kasi kung patch tapos biglang may lumabas na pain, kailangan kontrolin mo siya. May iinumin siyang bumbero para hindi na tumuloy yung pain na yun. Sa bata nga pala, yun nga pala importante kasi yung mga batang may leukemia, ang hirap pa inumin ng gamot yan. Opo. Mayroong na-develop na fentanyl lollipop. Okay. It's a lollipop na ibigay mo sa pasyente. Nag-i-enjoy siyang i-take to. The flavors eh. Tapos, kung bata, makokontrol niya yung pain niya. Meron tayong gano'n. Doc, comment. Good day, I'm Doc Husay and Doctor, sabi. I enjoy listening to your consulta every week. I'm Gretchen. Ang brother ko po isang doctor din and I'm hope sa show nyo every Thursday. Great. Habang nasa office ako. At I am able to pick a lot of sensible things about medicine at pang-araw-araw na kaalaman. More power and keep it up. Maraming salamat, Gretchen. Doktor yung kapatid niya. Now you can do some intelligent discussion with your brother. Opo. Maraming salamat po, Gretchen. At alam mo, time check, it's 10:32. Opo. Samantala mo naman magpapaalam. Pero Doc, ang ganda ng ating discussion. Sana magkaroon pa tayo ng part 2 or part 3 nito ating... Very common ang pain kasi. Kaya ang sarap talagang pag-usapan eh.
yung father of pain medicine sa Amerika, meron kasi tayo dito sa Pilipinas is Dr. Zenon Cruz. Siya ang father of pain medicine. Buhay pa yan. Buhay pa naman siya. Naging classmate ko yung anak niyan at Si Edwin. at naging professor namin yan sa UP. sa anesthesia nung nasa sa St. Luke's anesthesia. kami. Si St. Dr. Luke's yan. Zenon Cruz. Doon naman sa US, meron silang Bonica. Yun ang father of pain medicine nila. Okay. At sinabi niya to na gustong-gusto kong sabihin itong sinabi niya dito. The greatest happiness man can gain is not in pleasure but free from pain. Freedom from pain. Ano? Wow. That's Alam mo ba na- so true. So true. Now, why is there pain? Ayun. Why is there pain? Why is there pain? Alam mo, pain is necessary to survive. Apo. Why? The sensation of pain will make you move away from any noxious stimulus. Ayun. Anything that will be harmful to you would give you pain. So lalayo ka. So it's a protective thing na binigyan ng Panginoon sa atin. Sort of a defense mechanism. When you feel it, something is happening, something is wrong. Could be a hot pot, could be something too cold or something sharp na tumutusok. So you stay away and you get alerted immediately. Now, yung pain na minamanage ni Doc, yan yung pain that is coming from within. Kapag tayo may sakit, pag may sakit ng cancer, may mga sakit na hindi na nanggagaling sa environment, na wala na yung mga external stimuli, then that's where Dr. Mon Edeher would come in. Doc, isa pang question po last, naisip ko lang, when to see a doctor, anong level po ba ng pain? Alam mo, karamihan kasi ng reason kaya pumupunta ang pasyente sa doktor, lalo na sa emergency room, because of pain. Malala na. Parati, pag malala na lang may pero pain. hindi po dapat ano po? Ano Kaya po ba? nga, kinonsider na ang pain as the fifth vital sign. Kasama na yan dun sa mga parameters, kasama na yan. So, ano yung... When to see a doctor po, anong level ng pain po ba dapat? Na pwede nyo sabihin, It kailangan ko varies na from ipatigil patient to? to patient. Okay. At kung ano po yung, saan portion yung pain? Kahit saan. Okay. Kahit saan. Mayroong pasyente na konting galos lang, tatakbo na sa doktor yan. Okay. Tatakbo na sa hospital. Meron naman yan, titiisin niya hanggang kaya niya. Aha. So, kaya pagdating sa pain management, hindi yung katulad ng antibiotic na 500 milligrams, binigay mo dyan, 500 milligrams 3 times a day. Ganon din ang ibibigay mo sa next patient mo. Ito, kailangan pag-aralan mo o mag-usap kayo ng patient at pwedeng yung gamot na ginamit ko sa'yo ay hindi naman pwede kay Doc. Exactly. Hindi pwedeng ganon. So, ano yan, case-to-case basis. Case-to-case basis. Depende doon sa pasyente kausap. Depende dun sa pasyente. And the dictum is always believe your patient. Pag sinabi siyang masakit do, bago mo sabihin dyan, ay, nagkukunwari lang yan. Yeah. Totoo pala. Anuhin mo muna. Maniwala ka habang nag-uusap kayo, doon mo malalaman. Kung medyo may tinatago lang yon, meron ano. Pero hindi mo pwedeng baliwalain. Opo. Kasi may yun nga yun, si Dr. Zenon Cruz din nagsabi, pag nag-complain sa pain, make sure that you look into the problem. Kasi nung kami, nagte-train ako bilang resident sa ophthalmology sa St. Luke's noon. May inoperahan kami. Yung boss ko may inoperahan. After the surgery, nung araw kasi kino-confine pa yung katarata, unlike ngayon, outpatient na, di ba? So sabi ng pasyente, papalitan pa yung benda. Ngayon wala nang benda eh. Nga po. Sabi ng pasyente sa akin, Iho, sabi ganun, yes ma'am ka ako. Mula nung operahin ako, ang sakit-sakit ng likod ko. Parang merong pain na tumutusok. Meron ako senior. Nagsabi ka agad, you might be suffering from pain that is emanating from your spine. Sabi, ganun kagad, ganun. Ang dami sinasabi. Siguro, i-refer ko na kayo sa ortho or sa, ganun kagad, sabi sa akin. So, nagsalita na yung boss ko, yung resident. Hindi na ako kikibo. Last word sa kanila yan eh. So, sabi ng pasyente, okay, you do that. Sabi ganun. Tapos, nung hapon, nag-rounds ulit ako kasi junior ako. I have to make
Yeah, Extra rounds, so ganyan. Before the consultants, before the seniors, before the rounds ulit ako. Sabi niya sa akin, I cannot sleep, sabi nung patient, sabi niya. Masakit talaga yung likod ko, iho, parang may tumutusok na ganyan, sabi niya, dinidescribe niya parang tinitwist-twist na ganyan. I cannot sleep, sabi niya. Sabi ko, Mami, would it be okay if I take a look at your back? Pagtingin kong ganon, alam mo ba yung automatic ng bra? Yeah. Nakabaon sa likod niya. Oh! You know what I did? Tinanggal ko lang po. I think this is causing you your pain. Yung hook ng bra. Yung hook. Masakit. Naiwan, naka sabi ko. So, this is what's probably causing your pain. It's a miracle. See, simply because nobody bothered to take a look. So, nung tinanggal na gano'n, yun pala sabi gano'n. Imagine, nabigyan na ng pain reliever. Pain reliever. Nirefer na sa ortho, titingnan daw for papa. Nung araw, bago pa yung MRI dun Papa MRI to. Imagine, tinanggal mo na yung pin doon, nandun lang panasok. Tama yung sabi ni Doc, believe your patient. So, hey Doc, temporarily magpapaalam muna tayo, and then one of these days babalik ulit tayo dito. Parte po, Doc. About pain, It's a very common experience when it comes to pain. So, hanggang sa susunod pong linggo, ito po muli ang inyong Dr. Noel Husay Laksamana na pansamantala magpapaalam. At kasama po natin ngayong umaga si Dr. Ilirmo Mon or Amy Edeher. Siya nga pala, baka pwedeng kung banggitin yung clinic ko. Yes, please. Ang clinic ko nandyan sa may 14th Street Corner, Quezing. 14 Corner Quezing. Yeah, number 85 14th Street Corner, Quezing. Okay. Pero yun nga, meron din ako sa Lourdes. At saka yung contact number niyo po, Doc, if you don't mind yung number niyo sa clinic. Ang landline ko dyan, 224-1172. 1172. Or meron din akong mobile landline na 603-1488. 603-1488. There you go. Or yung mga galing Barreto, wag na kayong pumunta ng Olongapo. Sa Lourdes na lang. Opo. Meron naman tayo dyan. Director po doon. You can call Lourdes po or yung binigay niya ng Sambales. Or sa Lourdes, kung hanapin niyo po si Dr. doon, ang number doon ay 222-9011. 9011. Up to 13. Okay. At still, we're still hiring doon. Yung mga nurses na gusto mag-apply, send your resume sa Our Lady of Lourdes International Medical Center. At yung mga medtech, we're still hiring po. Okay, medtech and nurses po. Yes. Just go to the Human Resources office. Yes. At Doc, maraming salamat po. Thank you very much. And DJ Tom? DJ Double B? Tom is kami. nasa labas si Tom Nalilito ko kasi halos magsinlaki na sila na. Ayo po. Kasama rin po sa Story of Life. Maraming salamat po. It's fun and we enjoy this program, Doc. Maraming salamat. Thank you. Part 2 po, Doc, Part 2 po natin, lapit. Susunod na makasama namin kayo uli para po sa isang pain management topic again. Approved. Okay, there you go. Ladies and gentlemen, maraming salamat po sa lahat na nakinig. Until next Thursday for another edition of Consulta Pang Medicina from 9 o'clock in the morning. Thursdays only, all the way till 10. And sometimes, of course, we do a little overtime. And the reason for that is, syempre, para mas marami tayong maisama sa topic. Especially kapag talagang very interesting yung topic at specialty ng doctor na ating kausap live on air. So once again, thank you so very much. Ito po ang Consulta Pang Medicina. 89.5 My Super Bay Radio. Worldwide. Consulta Pang Medicina. Consulta Pang Medicina Is brought to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. Usapang medical baka mo? O baka naman libreng konsultasyon sa doktor ang iyong hinahanap? Aba, dito ka na sa bagong programa ng 89.5 FM My Subic Bay Radio. Kasama ang doktor ng bayan.
Konsulta pang Medicina with Dr. Husay Laksamana every Thursday, 9 a.m. to 10 a.m. Isang oras ng libreng pagkonsulta live on air tuwing Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Konsulta pang Medicina. Konsulta pang Medicina. Starring Dr. Noel Husay Laksamana with special guest doctors every week specializing in pediatrics, OB-GYN, ophthalmology, general surgery, internal medicine, cardiology, dentistry, orthopedics, and many, many more. Libreng konsulta Medicina tuwing Huwebes ng umaga. Konsulta pang Medicina. Presented to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. Full hospital services with affordable, top-of-the-line facilities, laboratories, and rooms. Complete with state-of-the-art equipment. Avail of our special hospital packages such as executive checkup, OB package, HMO or company packages. We also accept insurance. Our Lady of Lourdes International Medical Center is located at number 2 National Highway, Barrio Barreto, Olongapo City. For more information, call our landline number 047-306-5250 or text our cell phone number 0928-820-8191. Subic In a world where only the best music is played. EBS, Philippine Broadcasting Service, jointly owned and operated by the Subic Bay Metropolitan Authority and the national government. This is where you find news and entertainment with a wide variety of music, public service, information. 89.5, My Subic Bay Radio. Visit Subic Bay Freeport Zone. Subic Bay. Visit Subic Bay Freeport Zone. A special message from 89.5 My Subic Bay Radio Worldwide. and Subic Bay Metropolitan Authority. Shivens Beach Resort and Hotel. Shivens Beach Resort and Hotel. Conveniently located at Maloy Long Beach, Barrio Barreto, Olongapo City. Experience the serene, breathtaking view of the seafront. You will surely enjoy and have a relaxing time with your family and friends. Modern and comfortable. Affordable room rates inclusive of free breakfast. All rooms are fully air-conditioned. Cable TV, safety deposit box, and free Wi-Fi. 24-hour room service. You will definitely have a superb dining experience as we offer a variety of sumptuous international dishes. Shivens Beach Resort and Hotel is the perfect venue for business meetings, seminars, conferences, birthdays, weddings, and a whole lot more. Friendly and efficient service staff adds up to the beautiful ambience. Filipino hospitality at its best. Go ahead, get that perfect vacation you've always dreamed of at Shivens Beach Resort and Hotel. Your memorable stay is our pleasure. For more inquiries, please call 222-7909 or email reception@shivens.com. You may also call or text 0917-532-8212. Check out the weekend acoustic performances at Shivens Seafront Resort and Hotel, featuring the best bands in the city for your live musical entertainment every Friday, Saturday, and Sunday.
Kung Fu Kitchen at the Harbor Point Mall, Subic Bay Freeport Zone. Kung Fu Kitchen. Great ambiance, super friendly staff, and great food. All at very affordable prices. Try our bestseller knockouts. Pork and shrimp siomai, chicken feet, siu pao, xiao long bao, patat tim, Peking duck, lechon Macau, Sichuan crab, steamed lapu-lapu, Fukien noodles, sweet and sour pork, and a whole lot more. Kung Fu Kitchen, the perfect restaurant to visit within Subic Bay. Great for families, barcadas, or with someone special. Visit Kung Fu Kitchen at the first level of Harbor Point Mall, Subic Bay, Freeport Zone. For more info, call us at landline number 251-1055 or text 0917-513-3514. Like us, facebook.com/Kung Fu Kitchen 888. Wow, girl! You're so social na, ha? Naka-smartphone ka na. I want that sana, kaso it's so mahal eh. Diyan ka nagkakamali, girl. Social, oo, pero hindi mahal. CKK Mobile kaya to. Kaya affordable. High-tech na ngayon ang labanan. Kaya para social din ang dating mo, dapat makipagsabayan. Mag-CKK Mobile ka na. Very affordable. Mula sa simpleng cellphone hanggang sa Android smartphones at tablets. CKK Mobile. Ang kapartner mo. Social, oo, pero hindi mahal. Available at selected mall outlets nationwide. CKK Mobiles are NTC approved. CKK Mobile. Share the wisdom. Filling you and me. CKK cell phones are available at SM City, Olongapo. Welcome to the Center for Asian Culinary Studies. I'm Chef Gene. Our students can expect to learn advanced methods in techniques and recipes in all areas of meat, fish, poultry, and seafood, as well as intensive training in pastry and baking, together with chocolate artistry and plated desserts. Expensive, you say? Think again. Correct education is the key to be able to earn the right to be called a chef. We put you where all the action is, and that's in our kitchen. And I am looking forward in seeing you again as my student at the Center for Asian Culinary Studies. Have a good day. For inquiries and reservations, you may call or text 0919-483-2469 or 0906-488-5023. CACS Subic Bay is located at Units 1-7 and 1-9, Subic Creative Center, Corner Manila and Dewey Avenue, Central Business District, Subic Bay, Freeport Zone. See you there. Ocampos Mall continues its legacy of giving you outstanding products and services at the most affordable price. Drop by Ocampos Mall now and their friendly staff will be more than willing to welcome you. Because O is for you. Ocampos Mall is for the whole family. The best choices, best prices since 1957. Ocampos Mall is for the whole family. Happy Father's Day. Get what your dad needs at Ocampos Mall Exhibit Sale. Fukuda, Camel, and LG. Radio 89.5. 89.5. My Subic Bay Radio. This radio station is broadcasting to planet Earth. Online. Broadcasting worldwide. Right now. The one and only. The station where the stars live. Hello, this is Michael Bublé. This is Justin Timberlake. Hi, I'm Emily Sandé. This is Kelly Clarkson. We're from Van Maroon 5. Hi, this is Ben Lovett from Mumford & Sons. Hey, this is Alicia Keys. This is Elton John. Hi, we're One Direction. Hi, this is Nicole Scherzinger. Hear them all right here. On my radio. Radio 89.5. 89.5. This was Coldplay in 2008. And this is Coldplay in 2014. You're a sky full of stars. The evolution of Coldplay is on. 89.5. Hi, this is Avicii. The sound of this record to me is the sound of Guy and Will and Johnny taking back the glory, which makes me very happy. Your station, 89.5. My Subic Bay Radio. Hi, I'm Johnny. I'm Chris. I'm Guy. I'm Will. We're Coldplay. They're unique. Sky full of stars. A sky full of stars. Coldplay. Coldplay! Cause you're a sky full of stars.
stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in a sky full of stars, I think I see you. I think I see My Super Bay Radio. You guys have a great station. Play the best music. I'm Jason Aldean. This is Kelly Clarkson. Hi, this is Tim McGraw. This is Justin Moore. Hey, this is Easton Corey. This is 89.5. My Subic Bay Radio. So, what does the best music variety mean to you? It's like a good vibe. It's pretty much just the best. I'm always looking for variety. Hear it all on your station. 895. 89.5. Subic Bay's most favorite radio station. nobody here knocking at my door. The sound of silence I can't take anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. I don't
89.5 by Subic Bay Radio, song from Armin van Buuren featuring Trevor Guthrie. This is what it feels like is the title of this song. All right. Check the time. It's now 10:58 a.m. It's still a.m. Time check brought to you by PLDT Subictel's iGate, a dedicated premium internet access service that provides businesses with a high-speed, diverse, reliable, and managed connectivity to the global internet. Contact PLDT Subictel Sales Group at 252-2375 or email sales@subictel.ph. Right? Welcome to the Morning Brew. Gotta play one more requested song, and then when we return, we're gonna be having of course, the usual today's holidays and observances, famous birthday segment, and a whole lot more. For the meantime, let me play this one for you. Requested song from Five Finger Death Punch. This one's called House of the Rising Sun. Their version of this song. 89.5 My Subic Bay Radio. Sin City.